Top 10 Pinakamalalaking bus company sa Pilipinas. Sino nga ba ang pinakamayaman sa kanila? Mr. D. Number 10 Yellow Bus Line. Simulan natin sa isang higante ng Mindanao. Ang bus line na ito, sobrang sikat. Kung taga General Santos, Coronadal, Davao, Tacurong, Digos o Kidapawan ka, malamang pamilyar sa iyo ang dilaw na bus na ito. Tinatag ito noong 1958. Ang Yellow Bus Line ay isa sa pinakaimportanteng bus operator sa Southern at Central Mindanao. Kilala ito dahil malawak nitong operasyon sa Socsargen at Davao Region. Hindi man ito kasing nationwide ng ibang kumpanya. Malaking pangalan ito sa Mindanao dahil sa regular nitong biyahe sa mga lugar na mahalaga sa negosyo, agrikultura at araw-araw na pagko-commute. Ang Yellow Bus Line ay kilala rin sa pagiging isa sa mga unang malalaking bus company sa Mindanao na nagpatupad ng mas organisadong employment system para sa drivers at conductors. Kaya hindi lang ito basta bus company bahagi ito ng transport culture ng Southern Philippines. Number 9 Bicol Isarog or Peña Francia Group. Ang Bicol Isarog Transport System kasamang mga kaugnay nitong linya tulad ng Peña Francia. Kapag usapang biyahe pa Bicol, hindi mawawala ang pangalan ng Bicol Isarog. Ang lakas ng kumpanyang ito ay nasa Bicol Region pero umaabot din ang operasyon nito sa Eastern Visayas gaya ng Samar at Leyte. May iba't ibang klase sila ng bus mula regular, deluxe, royal class hanggang sleeper bus. Kaya para sa long distance travel, lalo na ng Manila to Bicol, isa sila sa pinaka-recognizable na pangalan. Isa sa mga naging trademark ng Bicol Isarog ang premium long distance experience nito. Sa halip na ordinaryong bus lamang, marami silang units na may mas komportabling upuan, mas lukmag na spacing at options na pang overnight travel. Para sa mga biyaheng 10 to 14 hours, just malaking bagay na yun. Number 8 DLTB Co. or Del Monte Land Transport Bus Company. Pero bago pa ito naging DLTB Co., may malalim itong ugat sa kasaysayan ng transportasyon sa Pilipinas. Ang pinagmulan nito ay konektado sa dating BLTB Co. o Batangas Laguna Tayabas Bus Company na matagal nang kilala sa Southern Luzon. Sa kasalukuyan, kilala ang DLTB sa mga biyahe papuntang Bicol, Samar, Leyte, Quezon, Laguna, Batangas at iba pang lugar sa South. Unique fact, ang DLTB ay isa sa mga bus companies na may malalayo at mahabang ruta na gumagamit ng kombinasyon ng land travel at sea crossing, lalo na sa papuntang Samar at Leyte. Ibig sabihin, hindi lang highway ang nilalabanan ng mga biyahe nila. Kasama rin ang RoRo routes at mahabang oras ng biyahe. Number 7 Alps The Bus. Isang paborito ng maraming biyahero sa Batangas at Southern Luzon. Kilala ang Alps sa matibay na presence nito sa Batangas routes, lalo na sa Batangas City, Lipa, Nasugbu at iba pang bayan. Pero lumawak din ang serbisyo nito sa Bicol at Western Visayas routes. Ang Alps ay isa rin sa mga bus companies na nag-invest sa mas premium na travel classes gaya ng executive at luxury coaches. Interesting dito, di fam? Hindi lang sila basta provincial bus. May image sila na parang proud Batanggenyo brand. Lokal ang pinanggalingan pero malawak ang naabot. At dahil madalas na gateway ang Batangas papunta ibang isla, mahalagang papel ng Alps sa tourism at negosyo sa Southern Luzon. Number 6 Partas Transportation. Itong isa sa pinaka-iconic na bus company sa Northern Luzon. Kung makakita ka ng blue, white at red bus na may Roadrunner-inspired identity, malamang Partas iyon. Kilala ang Partas sa mga biyahe papuntang Ilocos Region, La Union, Abra, Baguio, Cagayan Valley at maging Occidental Mindoro. Ang pangalan na Partas ay may kakaibang pinagmulan. Sinasabing ito ay reverse ng satrap.
isang term na konektado sa dating pamumuno or governorship, bagay na inuugnay sa may-ari nito si Chavit Singson. Kaya kahit pangalan pa lang, may kwento na ito. Sa laki ng operasyon, tinatayang nasa daan-daan ang buses ng Partas. Malakas din sila sa freight o waybill service. Kaya bukod sa pasahero, may papel din sila sa pagpapadala ng items sa Northern Luzon. Number 5. Genesis Transport Group. Isa sa malalaking pangalan sa Central at Northern Luzon. Nagsimula ang Genesis noong 1991. Ginamit ang ilang minibuses lamang pero lumaki ito bilang isang multi-route transport operator. Kilala ito sa mga ruta papuntang Bataan, Baler, Baguio, Clark, Cabanatuan at iba pang lugar sa Central at Northern Luzon. Isa sa pinaka-interesting na bahagi ng Genesis ay ang Joy Bus, ang premium service nila na kilala sa mas mga komportableng upuan, steward-like service sa ilang trips, onboard toilets at mas mataas na level ng comfort. Para sa maraming behero papuntang Baguio o Baler, ang Joy Bus ang parang business class ng bus travel. May mga kaugnay din silang brands gaya ng Saulog Transit at North Genesis, kaya mas lumawak ang network nila sa Luzon. At number 4, 5-Star Bus Company. Isa naman sa kilalang pangalan sa North at Central Luzon na naman. Ang 5-Star ay matagal nang bumibiyahe sa mga probinsya tulad ng Pangasinan, Nueva Ecija, Bataan, La Union at Cagayan Valley. Kilala ito sa slogan na kaagapay sa masayang paglalakbay. At isa ito sa mga provincial bus operators na may malakas na presensya sa Cubao at Pasay terminals. Ang interesting fact dito, hindi lang pasahero ang serbisyo nila. Cargo delivery din at bus rental din sila na mahalaga sa mga negosyo at pamilyang nagpapadala ng gamit sa probinsya. Kasama rin sa network nila ang Bataan Transit at First North Luzon Transit, kaya mas lumalawak ang reach ng grupo. Sa laki ng ruta at tagal ng serbisyo, hindi nakakapagtaka kung bakit ang 5 stars sa mga pinakakilalang bus talaga namang malapit sa top sa Pilipinas. Number 3, Jackliner Group. Isa sa pinakamalaking bus groups naman sa buong Luzon. Kilala ang Jackliner sa Southern Luzon routes gaya ng Laguna, Batangas, Quezon at Marinduque. Pero ang dahilan kung bakit mataas sila sa listahan ay hindi lang dahil sa Jack brand mismo, kundi dahil sa group network nila. Kasama sa kanilang expanding fleet ang Jackliner, Pangasinan Solid North, Dagupan Bus, LLI Bus Company at Metro Manila Bus Company. Ibig sabihin, ang sakop nila ay mula Northern Luzon City Operations sa Metro Manila hanggang Southern Luzon. Unique fact, ang Jackliner Group ay konektado rin sa Yutong Buses sa Pilipinas bilang distributor at authorized service center. Kaya bukod sa pagiging bus operator, may papel din sila sa modernization at supply ng buses sa buong bansa. Number 2, Victory Liner. Isa sa pinaka-legendary at pinaka-recognizable na bus company sa bansa. Tinatag matapos ang World War II, nagsimula ang Victory Liner gamit ang mga surplus military vehicles. Mula roon, lumaki ito bilang isa sa pinakamalaking bus companies sa Luzon. Kilala ito sa mga ruta papuntang Baguio, Pangasinan, Zambales, Cagayan Valley, Isabela, Tuguegarao, Olongapo at iba pang bahagi ng Northern at Central Luzon. Ang isang dahilan kung bakit napakalaki ng Victory Liner ay ang fleet nito na umaabot sa mahigit 1,000 buses ayon sa public reports. Bukod sa passenger service, malakas din ang cargo service nila sa ilalim ng drop and go, kaya ginagamit din sila ng small businesses at online resellers. Unique fact lang, ang Victory Liner ay isa sa mga bus companies na may sariling cultural identity. Para sa maraming Pilipino, kapag sinabi mong Baguio trip, isa sa unang pumapasok sa isip ay Victory Liner. And at number 1, Yanson Group of Bus Companies. Itong tunay na higanteng
bus industry sa Pilipinas. Ang Yanson Group ay ang nasa likod ng mga pangalan tulad ng Ceres Liner, Rural Transit of Mindanao, Bachelor Express, Mindanao Star, Southern Star, Gold Star at marami pang iba. Ang pinakamalakas na brand nila ay ang Ceres Liner na sobrang kilala sa Visayas lalo na sa Negros, Cebu, Iloilo at iba pang isla. Pero hindi lang Visayas ang sakop nila, malawak din ang operasyon nila sa Mindanao at may ruta rin sa Luzon sa pamamagitan ng ibang units. Ayon sa public reports, umaabot ng humigit kumulang 4,000 buses at 18,000 employees ang operasyon ng Yanson Group. Kaya kung laki ng fleet, dami ng empleyado at lawak ng coverage ang pag-uusapan, sila ang malinaw na nangunguna. Unique fact, ang Ceres Liner ay nagsimula sa maliit na transport operation pero lumaki bilang isa sa pinakamakapangyarihang land transport empire sa Pilipinas. Yung dilaw na bus nila para sa maraming taga-Visayas ay simbolo ng biyahe, trabaho, eskwela at pag-uwi. At yan, fam, ang top 10 bus company sa Pilipinas. Nalaman na natin kung sino ang pinakamalaki at pinakamayaman. Hindi rin pwede nating makalimutan ang Philtranco, isa sa pinakamatandang bus company sa Pilipinas at Asia. Tinatag ito noong 1914 at naging bahagi ng kasaysayan ng long distance bus travel sa bansa. Pero dahil may mga ulat ng paghinto ng operasyon noong 2026, hindi natin ito sinama sa active na top 10 ranking. Gayunpaman, sa kasaysayan, ang Philippine bus industry, napakalaki ng marka ng Philtranco. At kung nagustuhan nyo ang video natin for today, please comment, vroom vroom, beep beep. At syempre, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Mr. D. Kasi masayang matuto. Sheesh. The end! Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day! See you, D-Fam!